Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon, gagawa tayo ng ilang mga ehersisyo para mapabuti ang ating paningin. Magkakaroon tayo ng dalawang uri ng ehersisyo. Isa para sa mga may malabong paningin sa malapitan at isa naman para sa mga may malabong paningin sa malayuan. Ibig sabihin, para sa mga taong tatalakayin natin ang dapat gawin sa bawat kaso at gagawa ng dalawang set ng ehersisyo. Para magsimula, para ma-motivate kayo, ikukwento ko ang sarili kong karanasan. Dahil ang magandang halimbawa, sa tingin ko, ay makaka-impluwensya rin sa inyo at magbibigay ng motibasyon para mag-ensayo at mag-practice. Noong nag-aaral ako sa paaralan, perpekto at maganda ang paningin ko. Pero pagdating sa pagtatapos ng pag-aaral, dahil mahilig akong magbasa ng mga libro at marahil dahil binabasa ko ito sa maling posisyon. Nakahiga, mahilig talaga akong magbasa ng nakahiga. Ganito, alam nyo na, humiga sa unan, ilagay ang ulo, kunin ang libro at magbasa. Pero sa kasamaang palad, hindi mga libro sa eskwelahan ang binabasa ko. Mahilig ako sa mga detective novel at sobrang dami kong nababasa sa isang araw. Hindi man buong libro, pero malaking bahagi ng libro ang natatapos ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng malawak na bokabularyo. Gaya ng nakikita ninyo, marami ang nagtatanong. Ngayon ay nakuha na ninyo ang mga sagot dito. Kaya mga kaibigan, maaring dahil dito, kaya ito lumala. Napansin ko na ang paningin ko ay hindi na kasing linaw tulad ng dati. Pero hindi naman ito ganoon kasama para ikabahala. At noong nag-aaral na ako sa 2nd taon yata ng med school, nagkaroon kami ng medical na eksaminasyon kung saan buong klase namin ay pinagsama-sama sa gym. At doon, mabilis kaming pinadaan sa iba't ibang doktor. At isa sa kanila ay ang ophthalmologo na nag-check ng talas ng paningin ko. At nalaman na malaki na pala ang ibinaba ng paningin ko. Maaaring may kinalaman ito sa dagdag na pagod ng mga mata ko. Ang dami ko nang kailangang basahing medical na siyentipikong literatura. At sa madaling salita, ayon sa natatandaan ko, parang may nakita ako mula sa dalawang linyang ito. Ito ay nasa itaas. Kung titingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5. Ika-5, ika-6 na linya, malinaw na nakita. Dito, pagkatapos, mayroong hindi maintindihan, parang malabo. Ayan, at doon ako nabahala. Naisip ko na kailangan ko ng may gawin. Napansin ko rin sa araw-araw na buhay na mahirap makita ang numero ng paparating na bus. Kaya nagpasya akong pagtuunan ito ng pansin. Sinubukan ko ang iba't ibang mga ehersisyo. May ilan na nagbigay ng resulta. May ilan naman na nagdulot ng pagkapagod sa mga mata ko. At napansin ko na may ilang mga ehersisyo na kailangan pang pagbutihin ng kaunti. Kaya sinimulan kong iangkop ang mga ito para sa sarili ko. Napansin ko kung alin ang mas nagbibigay ng resulta at alin ang tenda ang hindi gaano. At sa huli, nagawa kong maibalik ang aking paningin. Ganun ang nangyari. Siguro, mga 3 taon na ang nakalipas. Mula nang huli akong sumailalim sa ganitong pagsusuri, noong pinaparenew ko ang aking lisensya sa pagmamaneho o kung gaano katagal man iyon, nagpatingin din ako. Hindi rin naman matagal ang nakalipas. At ayun, sinabi sa akin, basahin mo itong linya na ito. Pero hindi iyon ang pinakailalim na linya, kundi yung pangatlo mula sa ibaba. Binasa ko, sabi ko, teka, may 2 linya pa sa ibaba. Nagulat si doktor na ophthalmolohista at tinanong, nakikita mo rin ba yung 2 linya na yon? Sabi ko, oo naman. Binasa ko sa kanya bawat letra. Malinaw at malakas. Kaya nagulat siya. Sabi niya, mas mataas pa raw sa normal ang paningin ko. Sabi niya, tandaan mo yan. Sabi ko, naiintindihan ko. Pero dahil ito sa pagsasanay ko, kaya siya naging interesado. At ayun, sa madaling salita, pwede mo pang mas pagandahin ang paningin mo para mas mataas pa sa normal. Isipin mo, may ganong uri pala ng paningin. Ibig sabihin, may normal na antas na dapat makita.
tulad ng pinakailalim na linya. At pagkatapos, kung lalayo ka pa at nakakakita ka pa rin, hindi ibig sabihin na mas maganda na ang paningin mo kaysa sa normal. Pero hindi naman masama kung gusto mong paunlarin pa. Pero para sa karamihan, sapat na yung malapit sa normal ang paningin. Iyan ang isang direksyon. Ibig sabihin, siguraduhin na malinaw ang paningin natin sa malayo. At ang pangalawa, siguraduhin na malinaw din ang paningin natin sa malapitan. Ano ang presbyopia o malabong paningin sa malapitan dahil sa edad? Malinaw pa ang tanaw sa malayo, pero mahina na sa malapit. Kailangan na nating magsalamin para makabasa. Ipapakita ko rin kung paano ito labanan. Kaya mga kaibigan, hindi ito para labanan, kundi para pagandahin pa. Kung gusto ninyong makabasa ulit ng walang salamin, pwede nating gawin ito. Kung sanay na kayo sa salamin, pwede na kayong umalis at huwag na kayong mang-istorbo. Para sa mga mahilig sa healthy lifestyle at malinaw na paningin, may exciting na paglalakbay sa mundo ng eye exercises. Kaya, mga kaibigan, gaya ng alam natin, sa ngayon, sa agham at sa atin din. Ang mata ay may mga kalamnan sa paligid na nagpapagalaw dito, at sa loob, may kalamnan ding nag-aayos ng kurbada ng lente. Pareho silang mahalaga sa mekanismo ng pagpo-focus ng paningin. Iba-ibang teorya ang umiiral. Pero sa praktika, tingnan ninyo, kapag nagpo-focus tayo ng paningin, sinasamahan ito ng paggalaw ng mata. Ibig sabihin, may mga taong hindi pinapansin ang kalamnan ng mata, kahit may mga epektibong paraan sa pagpapanumbalik ng paningin gamit ang pagsasanay ng mga kalamnan ng mata. At bibigyan natin ng pansin ang pareho at kailangan nating makamit ang mapagsabay ang kanilang paggana. Ang mga kalamnan na nagpapagalaw ng mata, malinaw naman kung ano ang ginagawa nila. Isa sa mga tungkulin nila ay ang paggalaw ng mata habang nakapirmi ang ulo. Sa madaling salita, ito ang paggalaw ng eyeball sa iba't ibang direksyon. Dahil marami sila, nakapuesto sila sa iba't ibang anggulo. Halos walang limitasyon ang paggalaw ng mga eyeball sa kahit anong direksyon. Maaari silang gumalaw pa kaliwa pa kanan, pataas pa baba, sa kahit anong direksyon. Ang mga kalamnan na nasa loob ng ating mata, ang silyari na kalamnan, ay may iba't ibang direksyon ng mga hibla. Binabago nila ang kurbada ng lente, binabago ang kapal ng lente, at dahil dito, nagkakaroon tayo ng focus. Sa madaling salita, dahil dito, tumatama ang focus sa retina. Dahil binago ng ating lente ang kanyang kurbada. Ang kalamnan ay nakapalibot dito, at may iba't ibang direksyon ng mga hibla. Ito ang mga circular na hibla. At ito naman ang mga radial na hibla. Ayan. At ang ilang mga kalamnan ay ginagawa ang lente na mas patag. Pinipisil nila ito. Ang iba naman ay hinihila. Ginagawa itong kabaligtaran. Ang mga pumipisil, ginagawa itong mas bilugan. Ang mga humihila, ginagawa itong mas patag. Ayan, iyan ang teorya. Ang mahalaga ay magawa ninyong lahat ito sa aktwal ngayon. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko mismo tinitrain, at patuloy na tinitrain. At iyon din ang nais ko para sa inyo. At eksakto itong mga ehersisyong ito. Kapag napapansin ko na medyo humihina ang paningin ko, na parang may kaunting aberya. Kasi minsan nangyayari na nagsisimula itong maapektuhan ng ilaw. Unang senyales na kailangan mo nang bigyang pansin ang paningin mo para sa akin mismo, ito ay ang pagiging depende sa ilaw. Kapag nakikita ko na sa mas maliwanag na ilaw ay mas malinaw ang paningin ko kaysa sa medyo madilim. Sa ganitong mga panahon, nagsisimula akong mag-ehersisyo at nakakamit ang pambihirang resulta na hinahangad ko rin para sa inyo. Kaya mga kaibigan, magsisimula tayo sa nearsightedness. Ibig sabihin, magsisimula tayo sa pagpapabuti ng ating paningin sa malayo. Para dito, kakailanganin natin ang klasikong chart para sa pagsusuri ng paningin, na talagang angkop. Ito ay para sa mga marunong nang magbasa, para sa mga, halimbawa,
masyadong bata pa para makakilala ng mga letra, or hindi pa alam ang alpabeto. May iba't ibang klase ng mga ganitong uri. Nakakatawang mga figura. Ayan, pwede rin ito. Dito may takure, elepante, Christmas tree, pato, eroplano, at kabute. Pwede mo ring gamitin ito. Hindi magkaiba ang bisa nito. Ang unang ehersisyo, ito ay sabay na diagnostic din. Makakatulong ito sa iyo na pumili ng posisyon kung saan gagawin ang pangunahing mga pagsasanay mo. Tingnan ninyo. Ang una muna, ito ay pampainit at pagkatapos ay magiging practical din. Pwede ninyong gawin ito agad gamit ang chart o dito sa harap ng screen habang nakatingin kayo sa mga mata ko. I-focus ang tingin sa isang punto. Halimbawa sa kanan o kaliwang mata ko o sa ilong. Basta subukang tumingin lang sa isang punto. At ngayon, ano ang gagawin ninyo? Iikot ninyo ang ulo ninyo pakaliwa. Tapos ibabalik sa gitna. Ituwid ang ulo. Ikot ulit. Balik sa gitna. Ikot ulit. At sa buong oras na ito, subukan ninyong huwag alisin ang tingin ninyo doon sa puntong tinitingnan ninyo. Pwede kayong kumurap habang ginagawa ito. Gawin ninyo ang galaw na ito sa isang direksyon. Tapos sa kabila naman, pakaliwa, pakanan. Susunod, pagsamahin ang dalawang galaw. Saka ikot ang ulo pakaliwa at pakanan. Buo na ang galaw. Hindi kailangang gawing maximum ang pag-ikot ng leeg. Gawin ninyo lang ito hanggat na pananatili ninyo ang contact sa puntong tinitingnan ninyo. Ibig sabihin, hindi kailangang pilitin pang umikot ng sobra. Ibig sabihin, maliit lang talaga ang pag-ikot. Umaabot lang ang mata sa dulo ng kaya nitong galaw. Hindi na kailangang pilitin pa. Sapat na ito, gawin lang ang galaw na ito ng hindi pinupuwersa. Sa isang direksyon, tapos sa kabila, ito ang unang galaw. Ganyan ang gagawin ninyo. Mga 10 ulit ay sapat na. Sa isang direksyon, 5 hanggang 10 ulit. Tapos sa kabila naman. Ibig sabihin, ganito ninyo pinalalakas ang mga kalamanan na nagpapagalaw ng mata. Ngayon, ang pangalawang galaw, pataas at diretso, at tumingin din kayo sa iisang punto. Huwag ninyong aalisin ang inyong tingin. Sunod, pababa, diretso, pababa, diretso. Pwede ninyong gawin ng nakaupo o nakatayo. Pero kapag nakahiga, malamang hindi komportable lalo na sa ulo. Hindi ganoon kadali ang pag-ikot. Pataas, pababa. Ganon din, gawin ninyo ng 5 hanggang 10 beses dito, 5 hanggang 10 beses doon. At gawin ninyo rin ng 10 ulit ang galaw na ito, pataas, pababa. Hindi kailangang i-stress ang leeg. Kung may hindi komportabling nararamdaman, panoorin ang video at gawin ang mga ehersisyo para sa leeg. Ngayon, ang susunod na galaw. Tingnan ninyo kung ano ang mangyayari. Gagawin natin ang pag-ikot at ang mata natin ay mapupunta sa dulo ng galaw nito. Gaya ng nakikita ninyo. Ngayon, mag-focus tayo sa mata na mas malapit sa inyo, hindi yung natatakpan ng ilong. Ngayon, sa ganitong galaw, mas aktibo ang impormasyon na nanggagaling sa mata na ito. At gagawin natin ang galaw pababa at pataas. Pwede rin nating gawing mas madali. Hatiin natin sa kalahati ang galaw. Ibig sabihin, itinaas natin pataas, ibinaba, tapos dito ibinaba pababa, itinaas, ibinaba pababa hanggang kalahati lang. At pagkatapos, gawin natin ang buong galaw. Subukan din nating huwag alisin ang tingin sa puntong tinitingnan mo. Ganoon din sa kabila, pwede ring hatiin. Gawin ang kalahating galaw pataas pababa, sa isang direksyon, tapos sa kabila naman. Susunod na galaw, itaas natin pataas. Ang mata natin ay napupunta sa ibabang gilid, parang nasa ibabang bahagi ng eye socket, at sa posisyong ito, ganun din ang gagawin. Sa isang direksyon ng 5 hanggang 10 beses, sa kabila rin ng 5 hanggang 10 beses, at buong galaw sa isang direksyon, tapos sa kabila, pabalik-balik. Pangatlo,
O kung pang-ilan na, kayo na ang magbilang. Ayan, ibig sabihin, ibababa natin ang ulo. Ibaba ang ulo. O dito kasi, baka hindi masyadong komportable. Kapag ibinaba mo ang ulo, hindi masyadong madali igalaw ang ulo sa kaliwat kanan. Heto ang pangalawang paraan. Pwede mong itaas ang tingin pataas. At sa posisyong ito, pwede mo ring igalaw sa isang direksyon. Tapos sa kabila naman. Ayan, dalawa na. Pag-ikot kaliwa kanan. Ayan, ngayon nadaanan na natin ang mga gilid. Ang dulo ng galaw, kumbaga. Ibig sabihin, ano nga ba ang ginawa natin? Una nating ginawa ang galaw pakanan pakaliwa, sa pahalang. Ginawa natin ang galaw pataas pababa mula sa gitnang mga punto. Pagkatapos, ginawa natin ang galaw sa pinakakaliwa at pinakakanan na punto. Dito, ayan. Pagkatapos, ginamit natin ang galaw pakanan pakaliwa sa itaas at ibabang mga punto. Kaya napagalaw lahat ng bahagi. At may mga bahagi na mas madali, mas komportable, at mas pamilyar ang galaw. Pero may mga posisyon din na halos hindi mo kayang mapanatili ang tingin sa isang punto. Pero para sa akin mismo, mula pa noong simula, ang pinakamahirap ay itong itaas na bahagi. Ibig sabihin, kapag nasa itaas ang mata, talagang mahirap panatilihin ang posisyong ito. Pero dahil sa pagsasanay, nawala ang pagkakaiba pati na rin ang isa sa gilid. Ngayon, hindi ko na matandaan. Pero dapat pa ring isaalang-alang ito kapag nagsasanay. Halimbawa, gaya ng sa akin, mas mahirap ang posisyon ninyo. Malapit sa salamin, mainam ding gawin ang galaw na ito. Mapapansin ninyo agad na sa ilang mga galaw, malayang umiikot ang ulo. Pero halimbawa, sa isang posisyon, nagsisimula itong parang gumalaw-galaw ng ganito. Ipinapahiwatig din na hindi sabay gumalaw ang mata at kalamnan ng leeg. Kaya dapat bigyang pansin ito. At halimbawa, itong posisyon na ito ay mas mahirap para sa'yo kaysa sa iba pang mga posisyon. Kung ganoon, dapat ang iyong pagsasanay ay nasa posisyon kung saan ang mata mo ay nakatingala. Mas magiging madali para sa'yo kung ilalagay mo ang chart ng medyo mas mataas. At ikaw naman, halimbawa, kung uupo ka habang nagsasanay, dapat ay mapipilitan kang tumingin ng kaunti pataas, ganito. Ibig sabihin, ang pangunahing pagsasanay mo ay dapat talaga sa ganitong posisyon. Kung napansin mo na ang gitnang posisyon mo ay medyo hindi maganda, kailangan mong magsanay sa antas ng iyong mga mata. Kung napansin mo na ang ibabang posisyon ang pinakamahirap para sa'yo, doon ka magsanay sa ibaba. Huwag muna tayong tumingin sa mga gilid. Ayan. Sa ngayon, taas-baba lang ang tututukan natin. Ito muna ang tinutukoy natin. Halimbawa, pwede mong subukan sa iba't ibang posisyon kahit paano. Kung halimbawa hindi mo napansin ang pagkakaiba, makakatulong pa rin na mag-practice sa itaas na posisyon, sa gitna, at sa ibaba, lalo na. Pero madalas mas mahirap ang paggalaw sa itaas na posisyon. Ibig sabihin, kadalasan doon nagkakaproblema. Nakaupo, nakatingala, gawin ang ehersisyo. Para sa karamihan, kasi itong paggalaw na ito ang hindi masyadong nade-develop. Kaya, ito ang ating unang yugto, pampainit at kasabay na diagnostic. Ngayon, gagawin natin itong set ng mga ehersisyo. Maganda ang resulta nito. Ano ang pagkakaiba ng mga klasikong ehersisyo para sa paggalaw? Ibig sabihin, lahat ng mga sumubok na mag-ensayo o mapalinaw ang paningin gamit ang mga ehersisyo, alam nila yung ehersisyo na titingin ka sa gilid, kanan, kaliwa, taas, baba. Hindi masyadong magandang ehersisyo ito. Kasi pabigla-bigla ang galaw ng mata. Hindi ito swabe. Hindi tulad kapag halimbawa, nakafix ang mata at ulo
ang ginagalaw natin. Katulad lang ito kapag ginagalaw ang mata. Pero dahil sa tuwing ginagalaw natin ang mata, gusto man natin o hindi, nagsisimulang mag-focus ang mata natin sa mga bagay, kaya napapagod ang silyari na kalamnan. Kung may problema na dito, hindi ito maganda para sa kanya. May paraan gawin ang mga ehersisyong ito nang nakapikit. Pero hindi ito masyadong nakakabuti sa mga kalamnan ng mata. Pero parang napuputol sila mula sa iba. Masyadong nai-isolate mula sa lahat ng iba pa kapag ginagawa ang mga training na ito. Kahit papaano, mas mabuti pa rin ito kaysa sa nakadilat ang mga mata. Ngayon, ibibigay na natin ang susunod na ehersisyo para sa lente ng mata. May sinasabing na ang lente ng mata natin ay lumalaki habang buhay, kaya ito ay nawawalan ng elasticity. Gusto man natin o hindi, darating ang panahon na lahat tayo ay magiging far-sighted. Hinahamon ko ito. Tingnan natin. Hinahamon ko ang mga pahayag ng mga ophthalmologo at ang patuloy na paglaki ng lente ng mata. Baka sakaling mapanatili natin ang elasticity nito gamit ang mga ehersisyong ito. Tingnan natin. Sa ngayon kaya ko pang magbasa ng hindi gumagamit ng salamin. Malinaw ang paningin ko. Malayo man o malapit, tingnan natin kung magagawa ko itong mapanatili. Magkita tayo mga 15 hanggang 20 taon mula ngayon. Doon, tatanungin ninyo kung nagawa ko o hindi. Kayo rin, kasama kayo. Kaya panoorin ninyo. Dito, tinitrain natin kasama kayo ang silyari na kalamnan na to. Ang mga unang palatandaan na may hindi tama sa kanya ay ito. Siyempre, malinaw na kapag hindi na masyadong malinaw ang paningin mo sa malapitan. Ito yung kapag tumitingin ka ng malapitan, tapos ililipat mo ang tingin mo sa malayo, medyo malabo, hindi agad nagpo-focus ang paningin mo. Ibig sabihin, ito rin ay nagsasabi na may tinatawag na spasm ng akomodasyon. Hindi na masyadong elastic ang iyong kalamnan. Pati na rin ang lente ng mata ay nawawalan ng elasticity. At ang elasticity na ito ay unti-unti nating ibabalik. Kaya, para dito, may inihanda kayong talahanayan. At kayo. Halimbawa, sa ganitong distansya, malinaw ninyong nakikita ang lahat ng linya. At unti-unti kayong umaatras. Hinahanap ninyo ang distansyang kung saan kayo nagsisimula. Sige, ganito na lang. Para hindi na ako lumayo. Parang malinaw ko pang nakikita ang linyang ito. Pero dito medyo malabo na. Tumayo na ako at nahanap ang tamang distansya. Halimbawa, magsimula tayo sa layo ng isang braso. Kung dito may mga linya na malinaw mo pang nakikita, at meron na ring mga bahagi na medyo malabo na ang imahe, manatili ka lang sa distansyang ito. Kung malinaw mo pa ring nakikita lahat dito, umatras ka pa ng kaunti. At halimbawa, may lumitaw na linya na hindi mo na masyadong malinaw na nakikita. Maaaring mga letra ito, maaaring mga nakakatawang larawan, iba-iba. At sisimulan mong sanayin ang sarili mo. Heto, malabo ang linya. Sisimulan mo, pipili ka ng 1 o 2 letra. Depende rin ito sa lapad, sa lawak ng paningin. At saka, siya nga pala, may grupo rin ng mga ehersisyo para palawakin ang iyong field of vision at kung paano mapapabuti ang iyong paningin sa pamamagitan ng pagpapabuti ng peripheral vision mo. Kasama rin yan doon sa set ng mga ehersisyo. Tingnan mo rin yon. Kaya, nahanap na natin ang malabong linya. Ngayon pumili tayo ng isang letra. Pero kung malawak ang field of vision mo, habang tumitingin ka sa isang letra, makikita mo pa rin sa gilid ang ibang mga letra. Halimbawa, 2 o tig-2 sa magkabilang gilid. At magko-concentrate ka sa isang letra. Titingnan mo siya. At ano ang sisimulan mong gawin? Magsisimula ka. Medyo aabante ka ng kaunti at nagiging mas malinaw ang imahe.
At kapag umatras ka, nagiging malabo ulit ito. Pinipili mo ang tamang amplitude ng galaw para hindi ka masyadong maglakad. Pero mararamdaman mo pa rin ang pagkakaiba. Ibig sabihin, mga isang hakbang lang ito. Kapag humakbang ka, mas malinaw mong makikita. Humakbang ka pabalik, lumalabo ang imahe. Mas malinaw, tapos lumalabo. Lumakad ka sa tamang distansya, hanapin ang tamang layo, lumapit ka hanggang makita mong malinaw ang letrang ito. Ibig sabihin dito, ang letrang M ay hindi ko malinaw na nakikita. Gumagawa ako ng isang hakbang. Dito ay malinaw ko na siyang nakikita. Pero napapansin ko na sa kalahating hakbang na distansya, nakikita ko na siya. Heto, humihinto ako sa kalahating hakbang na distansya. Heto, inaayos ko ang tamang layo. Dito, nakikita ko siya. Dito hindi ko na siya nakikita. Dito nakikita ko siya. Dito hindi ko siya nakikita. At sa loob ng halos 1 minuto, gawin mo ang galaw na ito. Humakbang, bumalik, humakbang, bumalik. Walang pinagkaiba kung anong paa ang gamit mo, kaliwa man o kanan, gawin mo ang mga galaw na ito. Ang susunod na hakbang ay hanapin mo ang tamang distansya kung saan sa inyo. May malinaw na linya at malabong linya. Simulan ninyong ituon ang inyong tingin sa malabong letra kahit alin dyan. At simulan ninyong gawin ang mga pag-ikot na ito tulad ng ginawa natin sa nakaraang ehersisyo. Pakanan pakaliwa, paitaas pababa. 10, 15, 20 galaw. Pagkalipas ng 1 o 2 minuto, mapapansin mong mas malinaw na ang imahe. Kung kaya ng distansya, pwede kang umatras lalo na kung sa mas mababang linya ka nagtatrabaho. Kung hindi sapat ang layo ng kwarto, ilipat mo na lang ang tingin mo sa linya na mas mababa at gawin mo lang ulit ang pareho. Ulitin mo lang ang mga galaw na ito. Kung napansin mo na sa ilang posisyon ay mas maganda ang paggalaw at sa iba naman ay hindi, maaari mo rin itong gamitin. Ibig sabihin halimbawa, kung napansin mo na sa itaas na posisyon, gaya ng unang ehersisyo na ginawa natin, kung ang galaw ay medyo matigas at hindi masyadong koordinado, pwede mong isabit ang chart sa itaas at maglakad ng ganito. Tumingin pataas at pababa, pero huwag itaas ang ulo mo. Panatilihing diretso ang ulo at itaas lang ang tingin mo, ganito. Pwede mo ring gawin ito habang nakaupo, pero sa upuan, pag-ikot lang ang magagawa mo, hindi ang pataas pababa na galaw. Ganun din, oo. Pagkatapos, ipagpatuloy mo na may pagyuko at tingnan mo ang malabong letra mo. Kumiling sa magkabilang gilid, kaya may mga posisyong di komportable at mapapansin mo ito. Doon sa mga posisyong yon, magtagal ka ng kaunti. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, mas pababa ka ng pababa at magagawa mo na to. Mga ehersisyo para sa mga hindi malinaw ang paningin sa malapitan. Halos pareho lang, ganoon din ang prinsipyo. Kailangan lang itong gawin sa malapit na distansya. Pwede kang gumamit ng chart at gamitin ang sarili mong telepono araw-araw. At mas maginhawa rito, kung chart ang ginagamit mo, pwede ka ring lumapit o lumayo. Pero hindi ganoon kalaki ang distansya dito. Ibig sabihin, dito mo ginawa. Dito mo ginawa. At lalo na talaga sa mga ehersisyo. Laban sa far-sightedness. Kadalasan, nagbabasa tayo ng ganito. Dito mismo, o kita mo. Kaya nasasanay din ang ating kalamnan na gumana sa isang tiyak na posisyon. Nagkakaroon din ng tiyak na paninigas ng kalamnan. Ang hindi balansing kalamnan ay nade-develop dahil sa madalas na nakababa ang ating mga mata. Kaya kulang ang paggamit ng kalamnan kapag ang mga mata ay nakatingala. Kaya dito, napakakapakipakinabang din na sanayin ang mga mata sa taas na posisyon. Ibig sabihin, sa ganitong pagsasanay, mapapansin mo na kahit yung mga bahagi na dati ay napapagod, ay magre-relax na rin. Kapag matagal di nagamit ang kalamnan,
Pag ginamit ito, dadaloy ang dugo at gaganda ang pakiramdam. Ang napapagod namang kalamnan ay magre-relax. Kaya isa pang katangian ng pagsasanay. Malapit, kailangan dito ng magandang ilaw. Ibig sabihin, kapag nagsasanay tayo ng kahit ano nang malapitan, kung ginagawa mo ito sa telepono, maganda na ang ilaw doon, di ba? Pero mas mainam kung maliwanag ang paligid. Pero kung gagawin mo ito, halimbawa, gamit ang eye chart, maganda itong isabit sa bintana ng ganito sa araw. Ito ay talaga para sa pagsasanay ng malapitan. Pero kapag nagsasanay ka na medyo malayo, dito nagiging mas interesante. Hindi mo kailangan ng maliwanag na ilaw. Noong nagsasanay ako, napansin ko ang ganitong epekto. Kapag nagsasanay ka ng kaunti sa ganitong, kumbaga, hindi masyadong maliwanag na ilaw, natututo kang makakita. Halimbawa, sa hindi maliwanag na ilaw, nakikita mo ang linyang ito. Pero kapag maganda at malinaw ang ilaw, madali mo nang makikita ito. Ibig sabihin, pwede mo rin itong gamitin sa iyong mga pagsasanay. Kaya mga kaibigan, hindi ko na kayang ikwento lahat sa inyo. Pero yung mga ipinakita ko sa inyo ngayon ay nagbibigay na ng napakagandang resulta. Ano ang masasabi ko sa inyo? Subukan ninyo at ipaalam ninyo kung ano ang naging resulta ninyo. Hanggang sa susunod na mga palabas.